Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang kahalagahan ng disiplina sa sarili sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ang disiplina sa sarili ay isa sa mga pinakamahalaga at kapaki-pakinabang na katangian na dapat taglayin ng bawat tao, lalo na po tayo ng mga lingkod ng Diyos. Itong disiplina sa sarili ay mahalagang sangkap ng pagtatagumpay, hindi lamang sa buhay na ito, kundi higit sa lahat sa buhay na darating. Ang disiplina sa sarili ay hindi nangangahulugang pahihirapan ang sarili o mabubuhay ng walang kalayaan. Ang disiplina sa sarili nangangahulugang pagpipigil sa sarili na tanda ng tibay o katatagan ng kalooban, kakayahang kontrolin ang sarili sa pagharap sa bawat sitwasyon. Mas magaano madali nating mapalalakas, mapatitibay ang disiplina sa sarili kung malalaman natin kung sino ang pangunahing may kalooban na maging disiplinado tayo at gaano kahalaga kung taglay natin ang katangiang ito. Kaya dumako na tayo sa unang bilang. Sino ang pangunahing may kalooban na maging disiplinado tayo at gaano kahalaga kung taglay natin ang katangiang ito. Basahin natin ang sagot, mga kapatid. Gayon din naman, dinidisiplina tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Lahat ng pagdidisiplina sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Mga kapatid, sino po ang may pangunahing kalooban na maging disiplinado tayo? Walang iba kundi ang Diyos. Anong layunin niya sa pagdidisiplina sa atin? Sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Ang Diyos po'y banal. Kaya nais niya na maging banal din ang kanyang mga anak, kanyang mga lingkod sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Upang maging banal at manatiling gayon sa paningin ng Diyos, kailangang taglayin natin ang disiplina sa sarili. Paano pinakikilala ng Biblia ang lahat ng dinidisiplina na nagmumula sa Panginoon? Sabi, tila hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Subalit gaano kahalaga kung masanay tayo sa lahat ng disiplina na mula sa Panginoon. Sabi rin sa talatang ating binasa, mamumunga ito ng bungang mapayapa ng katwiran. Sa kasunod na bilang, anong tinutukoy na bungang mapayapa ng katwiran na nakalaan sa mga nasanay na hubog sa disiplina sa sarili o naging mapagpigil sa lahat ng bagay? Ang sagot, basahin natin. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y
yaong walang pagkasira. Sa ikatlong bilang, mga kapatid, alin ang walang pagkasirang putong o korona na ipagkakaloob sa mga anak ng Diyos na natutong disiplinahin ang sarili o naging mapagpigil sa lahat ng bagay? Ang sagot, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwira na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa ikaapat na bilang, alin ang tinutukoy na putong nakatwira? Ang sagot, ang punong kahoy ng buhay sa kaharian ng Diyos o ang buhay na walang hanggan. Kaya mahalaga na maging disiplinado tayo sapagkat may kinalaman yan sa pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Kaya, itanong natin sa kasunod na bilang, ano ang ikakikilala sa mga anak ng Diyos na natutong disiplinahin ang sarili kaya nakatitiyak ng pagtatamo ng dakilang gantimpala sa muling pagpapakita ng Panginoong Hesukristo? Ang sagot na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang anak ng Diyos na natutong disiplinahin ang sarili ay ang tumatanggi sa kalikuan o sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Tumatanggi sa mga kahalayan ng sanlibutan. Nabubuhay siyang may pagpipigil sa sarili at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Sa ika-6 na bilang, ano ang panawagan ng mga apostol sa mga kabataan na dapat nilang gawin upang makatiyak ng pagtatamo ng putong nakatwiran o ng buhay na walang hanggan? Basahin natin ang sagot. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Mga kapatid na mga kabataan, ang inyong mga kaibigan ay maaaring magkaroon ng impluensya sa inyong pag-uugali, kung paano kayo mag-isip, kumilos. Dapat matuto kayong humanap ng kaibigan na may mabuting karakter o pag-uugali na kapupulutan ninyo ng magandang asal. Iwasan ninyong makisama sa mga gumagawa ng mga bagay na masama o labag sa mga aral ng Diyos upang maingatan ninyo ang isang malusog at masiglang pakikipagkapwa at buhay espiritual. Sa ikapitong bilang,
Sinong pangunahing kinasangkapan ng Diyos sa pagtuturo ng disiplina sa mga anak niyang kabataan? At anong napatutunayan nila sa Diyos kung naturuan nila sila ng disiplina sa sarili? Ang sagot, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Kaya mga kabataan, dapat ninyong maunawaan na pinapananagot ng Diyos ang inyong mga magulang na turuan, sanayin kayo sa tamang disiplina. Sa paggawa nito ay pinatutunayan nilang mahal nila kayo. Pagka kayo ay dinidisiplina, pagka kayo ay tinuturuan. Ano ang kabutihan kung maturuan o masanay ang mga anak sa daan na dapat nilang lakaran o sa tamang paraan ng pagdadala ng buhay? Pagka tumandaman sila, ang sabi ay hindi nila hihiwalayan. Sa ikawalong bilang, anong ibinigay ng Diyos sa mga magulang na gabay sa pagtuturo sa kanilang mga anak sa daan na dapat nilang lakaran? Ang sabi, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Kaya pagka kayo, mga kabataan, ay tinuturuan ng inyong mga magulang, lalo na ng mga aral ng Diyos, tinutupad nila yung tungkulin nila sa Diyos. Hindi yun panggigipit sa inyo. Hindi yun sa paraang inaalisan kayo ng kalayaan. Hindi. Yun ay tungkulin nila na turuan kayo ng mga salita ng Diyos. Ngayon sa kasunod na bilang, paano dapat tanggapin ng mga anak ang pagdidisiplina, pagtutuwid, pagtuturo ng Panginoon at bakit? Basahin natin ang sagot. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Kaya, pag-ibig yun, pagka tinuturuan kayo ng magulang, mahal nila kayo eh. At yung aral na itinuturo sa inyo, aral ng Diyos yun. Anong sabi nung binasa natin? Sinasawayan niya ng Panginoon. Dinidisiplina ng Panginoon yung anak na kanyang iniibig. Kaya, bawat isa sa atin, mga kapatid, dapat matutong magpigil ng sarili o maging disiplinado upang makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos na tumawag sa atin. Sa pananalangin ninyo, humingi kayo ng tulong sa Kanya na maunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang disiplina sa sarili. Sabihin ninyo sa Diyos, turuan kayo. Magkaroon kayo ng disiplina upang maging karapat-dapat sa Kanya. At kapag ka namalagi tayo, disiplinado, namalagi tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sa paggawa ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya, magtatamo tayo ng kaligtasan. Dito pa lang sa buhay na ito, pagpapalain na tayo ng Diyos. Basahin natin muli ang paksa bago tayo manalangin, ang kahalagahan ng disiplina sa sarili sa buhay ng mga anak ng Diyos. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos,
Salamat po ng marami sa iyo. Muli, ipinahintulot mo na kami makapagpuri at sumamba sa iyo. Nawa, Ama, na dulutan ka namin ng iba yung kalkulatil. Inihiling namin na ang iyong mga salita patuloy na pagliwanag sa aming buhay. Dito namin ibatay ang aming mga paggawa upang patuloy na maging kaluguran kami sa iyong banal na paningin. Pagpalain mo bawat sambahayan ng iyong mga lingkod. Ipagkaloob mo po ang mga biyayang kailangan nila. Makatawid kami sa pang-araw-araw naming buhay. Higit sa lahat, maitaguyod po ang mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang mga kabataan. Nawa, Ama, matutunan nila igalang, sundin ang iyong mga salita. Nawa po, Ama, maging disiplinado sila sa kanilang sarili sa paraang ang gawin ay ang mabuti. Ang sundin ay ang iyong mga kalooban. Huwag silang mahawa sa kasamaan ng sanlibutan. Patuloy na malwalhati ang iyong pangalan. Nananalig kami, kakasangkapanin mong kanilang mga magulang upang patuloy silang akayin sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Ganap ang aming pagsampalataya, Ama. Tinanggap mo ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.